Magandang araw po mga idol. Ang tampok natin ngayon mga idol ay ang kwento ng isang malakas na albularyo na dumayo doon sa lugar ng Mindanao. Remake po ito mga idol, ngunit ah, marami po tayong binago. Ang lalo na sa ending mga idol, binago natin ang ending nito para magiging kapanapanabik ang kwento natin at nagiging mahaba na din ito dahil marami tayong idinagdag sa kwentong ito mga idol. So ngayon mga idol, simulan na po natin ang kwento ng isang malakas na albularyo na dumayo pa doon sa lugar ng Mindanao. Simulan na po natin ang ating kwento. Kasama ng matandang albularyo ang dalawa nitong mga anak. Sakay ngayon ang mga ito ng isang barkong papunta ng Mindanao. Napapaluha pa nga itong si Manong Timyong. Masakit din para sa kanya ang naging pasya na tuluyan ng iwan ang kanilang sakahan at bukirin sa isla ng Mahanay. Ngunit kinakailangan nilang gawin ang mga bagay na ito para makaiwas sa dagdag na kaguluhan. Ayaw niyang makapatay ng sariling mga kamag-anak. Gayunpaman, malungkot pa rin ang matanda dahil matagal na silang nakatira doon sa kanilang bukirin. Napamahal na sa kanya ang lugar na ito. Inaalo na lamang ito ng dalawa nitong mga anak. Ilang sandali pa, habang papadaong na ang kanilang sinasakyang bapor, biglang nagkagulo doon sa loob ng barko dahil mayroong isang ginang ang biglang natumba sa unang palapag ng barko. Nagtatakbuhan agad ang mga tauhan ng bapor na parang sobrang nag-alala ang mga ito. May mga sumisigaw agad. May mga nagsigawan din na mga pasahero sa bapor. Nagsisigaw din ang mga tripulante ng bapor doon sa una at pangalawang palapag na nagsasabing kung sino ang marunong sa maganong insidente. May nawalan kasi ng malay at kailangan na maagapan ito agad. Ngunit makalipas ang ilang mga sandali, walang sumagot doon sa mga pasahero. Kaya agad na bumaba na doon sa unang palapag sina Manong Timyong at agad na wika nito. Marunong ako. Kaya kong ibalik agad ang kanyang wisyo at ulirat. Tumabi muna kayo. Ako na ang bahala sa kanya. Ngunit ang ilan doon sa mga pasahero, duda doon sa matanda. Dahil iniisip nilang walang karanasan sa kaalamang mediko ang matandang ito. Batay sa itsura pa lamang nitong si Manong Timyong. Kaya galit na muling wika nitong si Manong Timyong. Isa akong albularyo. Kaya hayaan niyo ako na matulungan ang isang ito. Okay lang ba sa inyo na mamatay ang isang ito na walang tumutulong? Kaya pinahintulutan na lamang ang matanda na tulungan ang ginang na natumba. Samantalang sina Idi at Boyong agad nilang napagtanto na lason ang dahilan ng pagbagsak at pagkawala ng malay ng ginang na iyon. Nangiting kasi ang katawan nito, lalo na ang mga kuko at labi. Wika agad ni Manong Timyong na pabulong habang napapamura. Anibala, mayroong manlalason na kasama natin dito sa loob ng barko. Mamaya ka sa akin. May kinuhang buti ng langis ang matandang albularyo. Ipinahid niya ito doon sa magkabilang sentido ng ginang sa bibig at sa mga pulso. Sabay din ng pag-uusal at paglatag nito ng mga orasyon. At makalipas lamang ang ilang sandali, binalikan agad ito ng ulirat at napasuka agad ito ng parang putik na kay baho ng amoy. Agad na napatakip sa ilong ang lahat ng mga tao na nandoon, pati pa nga ang mga tripulante ng barko. Agad na kumilos na ang isang opisyalis ng barko at inutusan ang mga tauhan na linisin agad ang sukang iyon at alalayan ang nagkamalay at nalaso na ginang. Agad naman na tinawag ni Manong Timyong ang dalawang mga anak para abisuhan ang mga ito tungkol sa presensya ng manlalason
sa loob ng barko. Uwi ka ng matanda. Boyong, Ige, kailangan natin na mahanap agad ang manlalason na ito. Baka may mabiktima na naman ito na iba. Kaya agad na kumilos ang mga ito. Itong si Manong Timyong, agad niyang ginamit ang kanyang mga usal at agad na inilabas ang kanyang buti ng langis. Hanggang sa masuko ni Manong Timyong ang manlalason dahil nasundan niya ito sa kanyang mga usal at mga orasyon, pati na sa kanyang dalang buti ng langis na patuloy na umaapaw. Nandoon ito sa likurang bahagi ng bapor dahil sinubukan itong lumayo at magtago sana. Wika ni Manong Timyong habang nasa likod naman niya ang kanyang dalawang mga anak. Hindi ka na naawa sa matanda. Batid kung isa kang baguhan dahil hindi pa ganon kapulido ang mga galaw mo. Akin na ang pinanggagalingan ng iyong mga lason at kapangyarihan. Huwag mo akong pilitin na ako pa mismo ang kusang kumuha dahil hindi mo ito magugustuhan, binata. Kalaunan, napaiyak na lamang ang binatang manlalason habang nagmamakaawa ito doon sa matandang albularyo. Ibinigay din ito ang isang maliit na kabibing itim na dali-daling winasak ni Manong Timyong. May ginawang orasyon din si Manong Timyong habang diniinan ang magkabilang sentido ng binata. At matapos iyon, iniwan na nila ang binata na iyak ng iyak doon sa likurang bahagi ng barko. Samantalang lubos na nagpapasalamat naman sa kanila ang pamilya na tinulungan nila. Makalipas ang ilang mga minuto, tuluyan ng dumaong ang barko doon sa Plaridel at wika nitong si Manong Timyong sa kanyang mga anak. Hindi pa rin tayo makakawala sa ating mga pinag-aralan, Boyong. Dahil kahit saan man tayo magpunta, nagkalat pa rin ang mga kampo ng demonyo. Pagkatapos, tuluyan na silang bumaba ng barko at sumakay ng bus. Kasalukuyan ng papunta ngayon ang mga ito doon sa kapatid ni Manong Timyong para doon na maninirahan. Araw ng Sabado, nagulat itong si Tata Aking nang may bisitang dumating doon sa kanilang bahay. Ang kanyang nakakatandang kapatid na naninirahan sa isla ng Mahanay. Hindi makapaniwala itong si Tata Aking dahil ilang taon na niyang hindi nakikita ang mga ito. Simula kasi nang malugi ang kanyang sakahan, wala na siyang panggastos para sa biyahe papunta ng isla ng Mahanay. Sa tingin ni Tata Aking, nasa mahigit ng 10 taon ang mga nakalipas simula ng huling pagbisita niya sa lugar na iyon. Ngunit nagtataka itong si Tata Aking dahil sa dami ng dala ng mga ito. Kaya agad niyang nababatid na parang hindi lamang basta bakasyon ang gagawin ng mga ito dito sa kanilang lugar. At kasama ni Manong Timyong ang dalawa nitong mga anak. Agad niyang sinalubong ang mga ito dahil sa tagal ng panahon na hindi niya nakikita ang mga ito. Sabik na sabik ang matanda na makita at mayapos ang kapatid. Agad na nagkukumustahan ang mga ito pagkapasok ng mga ito doon sa loob ng bahay. Pansamantalang iniwan na muna nitong si Tata Aking ang kanyang trabaho doon sa labas. Tinawag na din ito ang asawa at anak na nandoon sa likuran ng kanilang bahay, doon sa kanilang munting palayan. Tuwang-tuwa din ang mga ito sa ginawang pagbisita ni Manong Timyong. Makalipas ang ilang minutong kwentuhan, sinabi na nitong si Manong Timyong ang tunay nilang dahilan sa pagpunta sa lugar nila ni Tata Aking. Wika nitong si Manong Timyong, "Aking, sana ay pumayag ka kung mamalagi kami dito sa inyong lugar ng iilang buwan. Masyadong magulo na ang lugar doon sa atin, doon sa isla ng Mahanay. Umiiwas na lamang ako sa gulo. Ayaw kong makakapatay ng sariling mga kamag-anak
May hinala na agad itong si Tata Aking sa likod ng mga pinagsasabi ni Manong Timyong. Matagal na niyang alam na may hidwaan ang pamilya nila doon sa pamilya ng isa nilang kamag-anak nang dahil sa lupa lamang. Kamuntikan pa nga noon na magpatayan ang kanilang mga magulang noong nabubuhay pa. Masasabing ilang dekada na ang kanilang labanan hanggang sa dumating sa puntong kamuntikan na silang magpatayan muli. Kung susumahin, wala namang kalaban-laban ang pamilya ng kanilang kalaban. Dahil itong si Manong Timyong, bukod sa may mga mutya itong hawak, malakas din ang kaalaman nito sa mga usal at mga orasyon. Kaya hindi ito basta-basta nakalabanin. Ngunit dahil nga, kahit na matagal nang may lamat at hidwaan ang dalawang mga pamilya, hindi kakayanin ng konsensya nitong si Manong Timyong na patayin ang sariling mga kadugo. Nagkalatagan na ng kaso ang mga ito at habang inaasikaso na ito ng korte, nagpasyang umalis na muna doon sina Manong Peryong habang hinihintay nila ang desisyon ng korte para makaiwas na ang mga ito sa gulo at patayan. Kahit na mahirap din ang buhay nitong si Tata Aking sa kanilang lugar, tinatanggap niya ang kanyang kapatid at mga pamangkin. Nangangako naman ang mga ito na tutulong sa kanilang mga gawain at maghahanap din ng mapagkakakitaan. Unang pumasok sa isip nitong si Tata Aking ang pagiging albularyo nitong si Manong Timyong. Tiyak niyang kikita sila kung sakaling manggagamot ito sa kanilang lugar, dahil alam ni Tata Aking na malakas at magaling ang kanyang nakakatandang kapatid. Ngunit nang imungkahi niya sa kanyang Manong Timyong ang kanyang naiisip, biglang nag-iba ang bahid ng hitsura nitong si Manong Timyong. Matalim itong tumitig kay Tata Aking at ang sabi nito, "Aking, alam mo na ang aking prinsipyo. Kung sakaling tutulong man ako sa mga tao, walang kabayaran iyon na pera. Tutulong ako na walang kapalit na kabayaran." Kaya natamimi itong si Tata Aking at humingi agad ng tawad. Tumahimik na lamang ito at pagkatapos niyaya na ang mga ito na makakain na ng tanghalian. Sa kanilang pagkain, napag-usapan na nila ang tungkol sa palayan. Matumal ang kita nila at ani, kaya wika nitong si Manong Timyong na may mga gagawin siyang paraan para makabawi sina Tata Aking at makakaani na ang mga ito ng maganda. Kaya napamulat ang mga mata nitong si Tata Aking sa kanyang narinig. Kamuntika na niyang makakalimutan na magaling din pala itong si Manong Timyong sa mga pang-alay para sa mga engkanto, para biyayaan sila ng magandang ani. Napag-usapan na din nila ang kanilang mga dapat na gagawin. Bukas ng gabi, mungkahi nitong si Manong Timyong na mag-aalay sila sa palayan nitong si Tata Aking. Mamayang hapon, mangunguha na din ang mga ito ng mga sangkap para sa kanilang gagawin na pag-anito. Kailangan ni Manong Timyong na makakuha ng mga gagamitin na mga sangkap. Ngunit kailangan nilang pasukin ang mga kakahuyan na nasa unahan lang din lamang. Nandoon kasi ang mga dahon ng buyo, ang bunga at ang ilang mga baging. Kailangan din nila ng dahon ng mimosa. Kaya kinahapunan, sinamahan ni Tata Aking itong si Manong Timyong papunta doon sa bundok. Kasama din nila ang isa pang anak na lalaki nitong si Tata Aking, itong si Lino. Habang binabay nila ang daan papunta doon sa mga kakahuyan, tanaw na nila ang malawak na mga palayan at ayaw nitong si Tata Aking pagmamay-ari ang mga ito ng isang mayaman na kapitan sa kanilang lugar. Ayon pa kay Tata Aking, kaya nga nalulugi sila dahil nakukuha na
ng kapitan halos lahat ng mga suki nila dati. Nalimitahan na din ang patubig nila dahil din sa malawak na palayan ng kapitan na ito. Makalipas naman ang ilang mga minuto, papasok na sila sa loob ng kakahuyan. Muling wika nitong si Tata Aking, "Manong Timyong, sa gilid na lamang tayo ng mga kakahuyan maghanap. Marami din namang mga bunga at mga dahon ng buyo, pati na rin mga mimosa sa gilid ng kakahuyan. Huwag na tayong pumasok pa sa kaloob-looban ng kakahuyan. Hapon na, delikado." "Ano naman ang ibig mo sabihin na delikado, Aking?" Itong si Lino na ang sumagot. Wika ng binata kay Manong Timyong. "Tiyo Timyong, nitong mga nakaraang linggo lamang, may mga kumakalat ng balita na may mga gumagalang aswang sa lugar na ito. Noong nakaraang araw pa nga, may balita na may inatake ang mga aswang na mga alagang kambing ni Manong Usting." Ang sinasabi nitong si Lino na Manong Usting ay ang kapitbahay lamang nila. Kaya napatigil itong si Manong Timyong sa kanyang paglalakad. Tumigil ito at tumingin kay Tata Aking. Tanong nito sa kanyang kapatid, "Totoo ba ang mga sinasabi ni Lino, Aking? May mga aswang din sa lugar na ito?" Ayaw sanang sabihin ni Tata Aking ang tungkol sa mga gumagalang aswang sa kanilang lugar dahil alam niyang magiging interesado itong si Manong Timyong dahil albularyo at antingero ang kanyang kapatid. Ang sagot naman nitong si Tata Aking, "Oo, Manong Timyong, nitong mga nakaraang linggo, tulad ng sinabi ng aking anak, agresibo na ang mga aswang na ito at hindi lamang mga alagang hayop ang kanilang puntirya. Dahil noong nakaraang mga araw, kamuntikan ng mapatay ng mga aswang ang isa namin na kabarangay. Kaya mahigpit ng pinag-iingat ng kapitan ang lahat ng mga tao dito sa lugar." Napaisip itong si Manong Timyong. Maraming aswang ang lugar ng kanyang pinanggagalingan. Ngunit aswang na naman ang kanilang napuntahan. Ngunit sa isip ni Manong Timyong, walang magagawa naman ang mga ito sa kanya kung sakaling magtagpo ang kanilang mga landas. Tulad doon sa kanilang isla, lilipulin niya ang lahat ng mga ito. Makalipas ang ilang mga minuto, muling nagpapatuloy ang mga ito sa kanilang pangunguha. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, biglang nag-iinit ang medalyon na suot nitong si Manong Timyong at pakiwari niya na parang mayroong mga kampo ng kadiliman ang nasa paligid. Ngunit nagpapatuloy muli sa pangunguha itong si Manong Timyong at hindi nagpapahalata sa kanyang mga kasama na mayroon siyang naramdaman. Ngunit nag-uusal na ito ng mga orasyon habang pasimpleng lumilingon-lingon sa buong kapaligiran. Inaalam niya kung galing ba sa mga engkanto ang kanyang naramdaman o galing ito sa mga aswang. Ngunit mas malakas ang kanyang kutob na galing ang mga ito sa mga aswang. Makalipas pa ang ilang mga minuto, matapos ang kanilang pangunguha, wika nitong si Manong Timyong na kailangan na nilang makauwi agad para magawa ng maaga ang kanilang mga sangkap sa gagawing pag-aalay bukas. Ngunit ang buong katotohanan, batid na ni Manong Timyong na galing sa mga aswang ang kanyang naramdamang puwersa at papalakas ng papalakas ang puwersa ng mga ito na ibig sabihin papalapit na ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Agad nang tumawid sila doon sa gilid ng kakahuyan papunta doon sa isang kahon ng palayan. Ngunit sa bandang iyon, napapalibutan ang mga ito ng sagingan kaya hindi nila mabanaag kung sakaling may mga tao o mga nilalang ang nasa kabilang bahagi. Sumuot na sila doon sa sagingan, papunta na doon sa kabilang kahon ng palayan
at diretso na ito pagbalik doon sa bahay nila ni Tata Aking. Habang naglalakad ang mga ito, napansin nitong si Tata Aking ang biglang pananahimik ng kanyang kapatid. Kaya tanong niya nito, "Manong Timyong, mukhang may malalim kayatang iniisip." "Wala ito, Aking. Iniisip ko lamang ang mga dapat natin na gagawin bukas." Ngunit nang makalabas na ang mga ito doon sa sagingan, sumalubong agad sa kanilang mga paningin ang 4 na mga kalalakihan na may dalang mga bunga ng saging. Gulat na gulat itong si Lino dahil ito ang nasa unahan sa kanila at ito ang unang nakakakita doon sa mga kalalakihan. Hindi nila kilala ang mga ito. Unang bisis na nakita nila ang kanilang mga hitsura. Ang sagingan na ito ay pagmamay-ari ng kapitbahay din nila ni Tata Aking, itong si Tatay Rupo. Kaya agad nilang nababatid na mga magnanakaw ang mga ito. Walang pakundangan na nagnanakaw ang mga ito sa gitna ng liwanag ng araw. Mabilis na lalapitan sana ito ni Lino para kumprontahin. Malakas kasi ang loob nito dahil mayroong nakasabit na itak sa kanyang tagiliran. Ngunit agad na wika nitong si Manong Timyong, "Lino, tumigil ka!" At mabilis na may iniusal-usal ito na orasyon. Biglang napako itong si Lino. Gulat na gulat ito dahil hindi niya maihakbang ang kanyang mga paa at ilang sandali pa may bumulong sa kanyang tainga at si Manong Timyong ito. Wika ng matanda, "Huwag, Lino. Hindi mga ordinaryong tao ang 4 na iyan. Mga aswang ang mga iyan." Sa kanyang narinig, kinikilabutan agad ang anak nitong si Tata Aking. Lumingon itong si Manong Timyong kay Tata Aking. Wika din agad nito sa kanyang kapatid, "Huwag mo silang tingnan sa mga mata, Aking." At pagkatapos, pinitik lamang ni Manong Timyong ang balikat nitong si Lino. Agad na nitong naigalaw ang kanyang mga paa. Wikang muli nitong si Manong Timyong sa dalawang kasama, "Umalis na tayo at huwag pansinin ang mga iyan. Huwag ninyong tingnan. Baka markahan pa kayo ng mga aswang na ito. Pag nangyayari iyan, hindi na tayo patatahimikin pa ng mga kampon ng kadiliman na ito. Tara na, Lino, Aking." At pagkatapos, dala na rin siguro sa takot ng dalawa, kahit na nanginginig ang kanilang mga tuhod, mabilis nang naglalakid muli ang mga ito na hindi na lamang tinapunan ng tingin ang mga aswang na iyon. Habang itong si Manong Timyong, mabilis na itong nag-uusal ng mga orasyon na harang, pati na rin mga orasyon na pangbakod para hindi sila mamarkahan ng mga aswang na ito. Kakaiba pa naman ang mga titig ng mga ito sa kanila. Tuloy-tuloy lamang ang kanilang ginawang paglalakad hanggang sa makarating na ang mga ito doon sa malawak na palayan. Malayo na ang grupo nila doon sa mga sagingan. Liningon nitong si Manong Timyong ang bandang sagingan at nakita pa rin niya ang 4 na mga kalalakihan. Hindi pa pala umalis ang mga ito. Matiim na tumitig ang mga ito sa kanila. Bulong nitong si Manong Timyong, "Sige, mukhang interesado kayo sa akin. Subukan lamang ninyo at nang makita ninyo ang inyong mga hinahanap." Muling nagpapatuloy na ang mga ito sa paglalakad hanggang sa makarating na doon sa bahay nila ni Tata Aking. Agad na nilang inihanda ang kanilang mga gagawin kinabukasan. Kinagabihan, habang nagpapahinga na ang mga ito matapos makapaghapunan, nasa pantawan sina Manong Timyong kasama ang 2 nitong mga anak na sina Idi at Boyong. 1 taon lamang ang pagitan ng agwat ng mga ito dahil magkakasunod lamang ang taon ng kanilang pagsilang. Kaya nga, parang magbabarkada lamang ang 2 ito.
Tinuturuan na ni Manong Timyong ang kanyang dalawang mga anak sa lahat ng aspito sa mga kaalaman sa mga orasyon, dasal at mga buhay na salita. Ngunit tanging itong si Buyong lamang ang nakitaan ni Manong Timyong na susunod sa kanyang mga hakbang. Itong si Idi, kahit na anong gawin niyang pagtuturo sa batang ito, wala talaga. Parang ayaw talaga ng batang ito sa mga ganitong daan. Ngunit napakatalino naman ito sa klase dahil simula sa elementarya hanggang sa makatapos ng sekundarya, laging nangunguna ito sa kanilang klase. Kaya batid na ni Manong Timyong na ibang landas ang gustong tahakin ng kanyang panganay na anak. Samantalang itong si Buyong, hindi naman ito ganon katalino. Ngunit hindi rin matatawag itong bubo dahil ayon sa mga marka nito, matataas din ang mga nakuha nitong grado. Hindi nga lamang katulad ng kanyang kuya Edi. Ngunit sa 3 taon na pagtuturo ni Manong Timyong sa anak na si Buyong, kakaiba na ang lakas nito ngayon na kayang sumabay na din sa kanya. Hawak din ngayon ng kanyang anak ang 2 agimat. Ang agimat ng baging, ng balite, at ang agimat ng saging. Pagdating sa labanan, sa mga kampon ng kadiliman, maaasahan na niya ang batang ito. Napatunayan na ito ni Manong Timyong sa makailang ulit doon sa kanilang lugar sa isla ng Mahanay. Maraming mga aswang din kasi ang mga nandoon at nakakatulong talaga sa kanya itong si Buyong para labanan at mapalayas ang mga ito. Paglipas ng mga oras, natutulog na sina Tata Aking at ang pamilya nito. Ngunit doon sa may Pantawan, kasalukuyang gising pa sina Manong Timyong at ang anak na si Buyong. Itong si Ide, humihilik na ito habang natutulog sa upuan na kawayan. Sinabi na ni Manong Timyong sa kanyang anak ang tungkol sa mga nakikita nilang mga aswang. At makalipas pa ang ilang mga minuto, biglang nagpalingon-lingon itong si Buyong sa buong paligid nang mayroon itong maramdaman na mga puwersa. Wika agad nito sa kanyang ama. Tatay Timyong, mukhang nagkatotoo ang mga hinala mo. Mukhang nagiging interesado nga ang mga aswang na ito sa iyo. Napangiti na din itong si Manong Timyong. Naramdaman na din niya ang mga aswang sa paligid, katulad ng naramdaman ng kanyang anak. Wika ni Manong Timyong, pabayaan muna natin ang mga ito, Buyong. Hanggat hindi gagawa ng agresibong hakbang ang mga ito, hayaan muna natin na aaligid ang mga ito sa bahay. Huwag lamang silang magkakamali na subukan ang aking pasensya. Mapapatay ko ang mga aswang na ito. Ikaw ang bahala, Tatay Timyong. Mukhang maaksyon agad ang ating pagtira sa lugar ni Tiyo Aking, Tatay Timyong. O Buyong, hindi ko rin inaakala na makakasalamuha agad natin ang mga aswang na ito. Aswang na nga ang mga nakasagupa natin doon sa ating isla ng Mahanay. Ang akala ko, makakapagpahinga na tayo tungkol sa mga aswang. Aswang na naman ang ating nadatnan sa lugar na ito. Ilang sandali pa, patuloy lamang sa pagparamdam ang mga aswang sa buong paligid. May mga narinig na silang kakaibang mga huni ng ibon, mga kaluskos doon sa mga puno. May mga parang mga angil din ang kanilang naririnig. Umaalulong na ang mga alagang aso nila ni Tata Aking. Ngunit hinahayaan lamang ng mag-ama ang mga ito hanggang sa lumipas ang ilang mga minuto. Tuluyang naglaho na ang presensya ng mga ito. Kinabukasan, maagang pinuntahan ni Manong Timyong kasama itong si Tata Aking ang mga palayan doon para tingnan kung saan mas magandang pagdausan ng kanilang gagawin na mga pag-aalay na ritual. Sinuyod nila ang buong palayan hanggang sa mapadako ang mga ito doon sa kabilang gilid ng palayan. Napapalibutan na din ito
ng mga sagingan at doon sa unahan naman, mga kakahuyan na. Wika nitong si Manong Timyong na mas maganda kung dito nila gagawin ang ritual. Mas madaling maabot ito ng mga engkantong naninirahan sa buong paligid. Bago umuwi ang mga ito, naglilinis muna sila doon sa buong paligid. Pinutol nila lahat ng mga malalagong mga damo at mga maliliit na puno ng kahoy. Ngunit bago ginawa ito ng magkakapatid, nag-alay muna itong si Manong Timyong ng ilang mga dasal at orasyon para sa mga naninirahan doon na mga nilalang, para pahintulutan sila sa kanilang gagawin. Makalipas naman ang 2 oras, umuwi na ang dalawa. Pagdating ng mga ito, doon sa bahay nila ni Tata Aking, nagkatay na ang mga ito ng 2 kulay puti na manok. May niluluto din itong si Aling Lourdes na mga bibingka at puto. Kasama ang mga ito sa kanilang ialay mamayang gabi. Kinahapunan, nakahanda na ang lahat. Wika ni Manong Timyong na tanging sina Tata Aking, Buyong at ang isa pang anak na lalaki ni Tata Aking ang papunta mamayang gabi doon sa dulo ng palayan. Kinagabihan, pagpatak ng 7:00 ng gabi, umalis na ang mga ito. Tanging ilaw ng 2 lampara ang nagbigay sa kanila ng liwanag na dala ni Buyong at itong si Tata Aking. Dala-dala na din nila ang mga sangkap na gagamitin sa ritual at ang mga pagkain na iaalay nila. Ang 2 mga manok, nilalaga nila ang mga ito na buo at walang halong asin. Lahat ng mga pagkain nilang dala, walang asin ang mga ito. Dala din nila ang 7 dahon ng buyo na may mga nakapaloob na bunga. 7 piraso ang mga ito. Halos lahat ng mga dahon doon na dala nila ay tig-7 piraso. Pati pa nga sigarilyo, 7 din ang mga ito. Bukod sa mga manok na dala nila, may dala din silang inumin, bibingka, puto, kape at iba pa. Binaybay na nila ang gilid ng palayan. Napakadilim ang buong lugar dahil sa mga makakapal na ulap na nakaharang sa sinag ng buwan. Lumipas din ang ilang minutong paglalakad ng mga ito. Narating na nila ang gilid ng kakahuyan at sagingan. Hindi naman ito kalayuan doon sa bahay nila ni Tata Aking. Ngunit dahil nga sa madilim at maputik, hindi madali ang kanilang paglalakad sa gitna ng kadiliman. Pagkarating ng mga ito, agad nilang inihanda ang kanilang mga dala. May dala na din ang mga ito na 2 dahon ng saging na pinainita na nila kanina pa para hindi madaling mapunit. Inilagay nila ang mga dahon doon sa gilid mismo ng palayan. May mga inilagay din ang mga ito na mga bato para maupuan nila at pagkatapos ipinatong na doon sa mga dahon ng saging lahat ng mga dala nilang mga pagkain. Wika ni Manong Timyong, "Tumahimik na lamang kayo, Aking, Rune, habang gagawin ko ang mga ritual. Makiramdam lamang kayo sa buong paligid habang ginagawa ko ang mga orasyon at pagtatawag sa mga engkanto. At ito ang mariin ninyong tandaan. Kahit na ano paman ang makikita ninyong mga nilalang, wag na wag kayong matakot. Wag kayong gumawa ng ingay para hindi mabulabog ang mga ito. Buyong, anak, alam mo na ang gagawin mo. Alalay ka lamang sa akin." "Ako na ang bahala, Tatay Timyong." Ang sagot naman itong si Buyong. At ilang sandali lamang, nagsimula na itong si Manong Timyong sa mga pag-usal ng mga orasyon. Ilang minuto din itong mga nagsambit ng mga banyagang mga salita. Pagkatapos, nagsimula na din itong magtatawag ng mga nilalang. Wika nitong si Manong Timyong, "Lumapit na kayong mga kaibigan. Lahat ng mga engkanto, lamang lupa, at iba pang mga nilalang,
may handog at alay kami sa inyo. Sana tanggapin ninyo ito ng buong puso at sana bigyan ninyo ng masaganang ani ang aming palayan. Doon sa mga inkantong pilay, bulag at may mga kapansanan, may iiwan kaming mga handog at alay para din sa inyo. Halina kayo at lumapit mga kaibigan. Habang nakataas ang isang kamay nitong si Manong Timyong at ang isang kamay naman nakahawak sa kanyang kwintas. Matapos na gawin iyon ni Manong Timyong, tumahimik na ito at nakikiramdam sa buong paligid. Hanggang sa umihip na naman ang medyo may kalakasan na hangin sa kapaligiran. May kinuhang buti ng langis itong si Manong Timyong doon sa kanyang bulsa at pagkatapos lumapit ito sa kinaroroonan nila ni Tata Aking at Rone. Wika niya sa mga ito, "Ipahid ko ito sa inyong mga mata. Ngunit kapag may makikita kayong mga nilalang, wag na wag kayong matatakot tulad ng aking sinasabi kanina." Tumango lamang sina Tata Aking at Rone. Wala pa kasi silang idea kung totoong makakakita ba talaga ang mga ito ng mga nilalang o anong klaseng mga nilalang naman ang kanilang makikita sa kapaligiran. Sa mga pagkakataon na ito, walang bakas na takot sa kanilang katawan. Mas nanaig pa nga ang pagkasabik. Nasasabik ang mag-ama na makakita ng mga hindi ordinaryong mga nilalang dito sa kanilang lugar. At nang matapos ang ginawang pagpahid ni Manong Timyong sa kanilang mga mata, bumalik na ang matanda doon sa kanyang pwesto. Habang sina Tata Aking at Rone, inaaninag nila agad ang buong paligid ng palayan at sagingan. At pagkatapos, kamuntikan ng mapatalon sa takot itong si Rone. Itong si Tata Aking, noong mga kabataan pa nila ni Manong Timyong sa kanilang isla. Dahil nga ang kanilang ama ay isang albularyo, may mga pagkakataon din na nakakita ito ng mga nilalang. Ngunit hindi tulad ng mga nakikita nila sa paligid. Kitang-kita kasi nila ngayon ang iba't ibang klaseng mga nilalang ang papalapit sa kanilang kinaroroonan. Iba't ibang mga hitsura na sobrang nakakatakot at napakapangit. Napahawak na itong si Rone sa kanyang ama at pinipigilan ang sariling mapasigaw. Lumingon itong si Manong Timyong sa mga ito at parang natatawa pa nga. Sininyasan niya ang dalawa na huwag gumawa ng ingay ang mga ito. Kaya bulong itong si Tata Aking sa kanyang anak na huwag na lamang tingnan ang mga nilalang. Ilang sandali pa, pumikit na lamang itong si Rone, habang itong si Buyong naman napapangiti na lamang ito sa kanyang nakikita. Ngunit patuloy pa rin ito sa pakikiramdam sa buong paligid. May mga kakatuwang naramdaman kasi itong si Buyong at alam niyang naramdaman din ito ng kanyang ama. Bukod kasi sa mga engkantong papalapit sa kanilang kinaroroonan, may iba pang naramdaman na pwersa itong si Buyong. Hindi nga lamang pa niya tiyak kung saan nanggaling ang pwersang ito. Kaya ang kanyang ginawa, patuloy na pinakiramdaman ang buong kapaligiran ng kakahuyan at sagingan at laging nakahanda. Inilabas na niya ang isang parang baging na latigo. Hindi naman ito ganun kahaba. Parang 1 metro lamang ang haba nito. Nakuha niya ang armas na ito galing sa ugat ng punong balite. 3 anyo ng armas na ito ang kaya niyang pakawalan. 1 latigong baging, itak at sibat na gawa sa ugat ng puno. Depende lamang sa sitwasyon sa labanan. Sa kabilang banda naman, patuloy sa mga ginagawa itong si Manong Timyong. Habang ang mga engkanto, biglang naglaho ang mga ito sa buong paligid. Kaya itong si Tata Aking, hindi ito makapaniwala at agad na nagpalingon-lingon sa buong paligid. Wika nito sa anak na sa mga pagkakataong na iyon, nakapikit pa rin itong si Rone. Biglang naglaho ang mga engkanto. Rone,
Nasaan na kaya ang mga iyon? Kaya nagmulat ng mata ang anak nitong si Tata Aking at inaaninag ang buong paligid. Tama nga ang kanyang ama. Wala na nga ang mga engkantong nakikita nila kanina. Ngunit ilang sandali lamang ang nakalipas. May mga naririnig na mga kaluskos ang mga ito na parang may mga nilalang pa rin ang umaaligid sa mga pagkain na inihanda nitong si Manong Timyong. Gumagalaw na din ang mga ito at umaangat sa kanilang kinalalagyan. Ngunit wala naman silang nakitang anumang nilalang. Nanindig na muli ang balahibo sa batok nitong si Ronnie. Sanay na ito sa bukirin. Sanay na ito sa mga kwentong katatakutan dahil nga sa kanilang lugar na kinalakihan. Ngunit unang bisis ngayon na talagang saksi siya sa mga kababalaghan sa paligid. Nakita na niya ang mga pangit na hitsura ng mga nilalang kanina. Lumingon muli itong si Manong Timyong sa kanila at muling suminyas ito. Ibig sabihin, huwag silang matakot at pabayaan na lamang ang kanilang mga nakikita at naramdaman. Dahil hindi mga masasama ang mga engkantong ito. Bagkus, mga mababait at humihingi pa sila ng tulong. Patuloy ang pag-ihip ng malamig na hangin sa paligid hanggang sa matapos na sa mga ginagawa itong si Manong Timyong. Unting-unting humihina na din ang pag-ihip ng malamig na hangin. Tumahimik na din ang buong paligid. Wikang muli itong si Manong Timyong. Bago kami aalis, may iiwan ako sa mga kasamahan ninyong mahuli. Sana ay pagbigyan ninyo ang aming kahilingan. Ilang sandali, lumapit agad itong si Manong Timyong sa anak na si Boyong. Wika nito sa anak. Boyong, naramdaman mo ba ang mga kakaibang puwersa sa paligid? Oo, Tatay Timyong. Kanina, habang nasa malapitan pa ang mga tinatawag mong mga engkanto, hindi ko mawari ang kanilang pagkakilanlan. Ngunit ngayon, sigurado na ako na mga aswang ang nasa paligid. Mukhang hindi talaga tayo patatahimikin ng mga nilalang na ito, Tatay Timyong. Iyan din ang aking hinala, Boyong. Ngunit ngayon, kailangan natin na makauwi agad. Kasama natin sina Aking at Ronnie. Mahirap na kapag nagkabakbakan, baka madadamay pa ang mga ito. Ngunit humanda ka kung sakaling aatake ang mga ito at magiging agresibo sa atin. Ako ang bahala, Tatay Timyong. Nakahanda na ako kung sakali. Pagkatapos, wika ni Manong Timyong kina Tata Aking. Aking, ililigpit na natin ang ating mga dada at kagamitan. Kailangan na natin na makauwi agad. Mabilis nang kumilos ang dalawa. Batid nilang wala na ang mga engkantong nakikita nila kanina. Sa isipin na kailangan na nilang makauwi bago pa muling magpapakita ang mga ito. Makalipas ang ilang mga sandali, mabilis nang kumilos ang mga ito. Gamit pa rin ang mga lampara, binaybay na nila ang gilid ng palayan. Napakalawak ang palayan na kanilang dinadaanan at malayo na ang mga ito doon sa mga sagingan at mga kakahuyan. Kaya kung may mga nilalang man ang aaligid sa kanila, agad na makikita ang mga ito ng kanilang grupo. Habang naglalakad na ang mga ito, patuloy na nakikiramdam sa kapaligiran itong si Boyong dahil batid niyang sinusundan sila ng mga nilalang na nagpaparamdam sa kanila doon sa dulo ng palayan. Alam na din ang mga ito ni Manong Timyong. Ngunit nais ng matanda na makarating agad ang mga ito doon sa kabilang dulo, doon sa bahay nila ni Tata Aking. Nangangamba kasi itong si Manong Timyong na baka madadamay pa ang kanyang kapatid at pamangkin. Kaya mas binilisan pa nito ang ginawang paglalakad. Nagtataka na itong si Tata Aking
Bukod kasi na madilim ang buong paligid at hindi sapat ang liwanag ng lampara, maputik pa ang kanilang dinadaanan. Ngunit nang papalapit na ang mga ito doon sa dulo at kita na nila ang mga sagingan na nasa gilid ng palayan, malapit lamang din sa bahay nila ni Tata Aking, may mga naririnig na ang mga ito ng mga angel at may mga pagaspas na ng mga ibon. At hindi iyon ordinaryo dahil batay sa kanilang narinig na mga pagaspas ng mga ito, mababatid mo agad na malalaking mga nilalang ang mga ito. Napahangad sa itaas itong si Buyong at nakita niya ang 4 na mga ibon na nagpalipad-lipad doon sa kanilang uluhan. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, sina Tata Aking at Roni walang kaalam-alam pa sa panganib na nasa paligid. Wika nitong si Buyong, Tatay Timyong, nandirito na sila. Oo, Buyong. Ang sagot naman nitong si Manong Timyong at hinugot na ang nakasukbit nitong itak sa kanyang tagiliran. Ang itak na hawak ngayon ng albularyo ay ang itak na lagi niyang gamit laban sa mga kampon ng kadiliman. Gawa sa buntot pagi ang hawakan nito at gawa naman sa tanso ang matalas na bahagi nito. Nagulat itong si Tata Aking sa ginawa ni Manong Timyong. Tumigil na kasi ito sa paglalakad at humarap sa kanila na may bitbit na matalas na itak. Tanong nitong si Tata Aking, "Bakit, Manong Timyong? Bakit ka tumigil sa paglalakad at hinugot mo ang dalawang itak? May problema ba?" Sagot naman itong si Manong Timyong, "Aking, tingnan mo ang mga ibon sa ibabaw ng uluhan natin." Kaya sabay nang napatingala sina Tata Aking at Roni doon sa itaas at kita na din nila ang 4 na mga ibon na nagpalipad-lipad. Wikang muli nitong si Manong Timyong, "Hindi mga ordinaryo ang mga ibon na iyan, Aking. Kanina pa nagpaparamdam ang mga iyan doon sa dulo ng palayan na ito habang ginagawa ko ang mga ritual sa pag-aalay. Kaya nga, binilisan ko ang aking mga hakbang para sana makarating tayo agad doon sa bahay ninyo bago pa tayo maabutan ng mga nilalang na iyan. Aking, mga aswang ang mga iyan at mukhang tayo ang kanilang pakay." Sa narinig ng mag-ama, agad na kinikilabutan ang kanilang mga katawan sa nakita nilang mga ibon na nasa kanilang uluhan nagpalipad-lipad. Mukhang hindi nga mga ordinaryo ang kanilang mga laki, kaya alam nilang totoo ang mga sinasabi ni Manong Timyong. Tanong muli nitong si Tata Aking, "Kung ganun, Manong Timyong, ano ang ating gagawin ngayon?" "Tumuloy na kayo ni Buyong, Aking. Ako na ang bahala sa mga iyan. Huwag kang mag-alala sa akin. Ilang beses ko nang nakakalaban ang mga aswang. Mas importante na makabalik na kayo doon sa bahay na ligtas. Buyong," ang tawag nito sa anak, "samahan mo sina Tiyo Aking mo at si Roni. Bilisan ninyo ang inyong mga lakad. Kailangan na makarating agad kayo doon sa bahay. Hintayin mo ako, anak, sa may pintuan. Bantayan mo rin sila." Ang sagot naman agad nitong si Buyong, "Ako na ang bahala, Tatay Timyong. Mag-iingat ka." At pagkatapos, nagmamadaling naglalakad na ang mga ito papunta doon sa unahan. At wika nito kay Tata Aking at Roni, "Tara na, Tiyo Aking, Pinsan Roni." Wika nitong si Tata Aking kay Manong Timyong, "Mag-iingat ka, Manong Timyong." At naglalakad na ang mga ito papunta doon sa dulo ng palayan. Mabilis nang nag-uusal ng mga dasal at orasyon itong si Manong Timyong. Susubukan niyang pahinain at pabagsakin ang mga ibon na ito.
Kailangan niyang mahuli ang mga ito at maturuan ng leksyon. Napakalakas na kasi ang loob ng mga ito na kahit na naramdaman ng mga ito ang kanyang mga tangan, walang habas pa rin na nanggugulo ang mga ito dito sa palayan. Agad nang nag-uusal ng mga orasyon ang matandang albularyo. Mga orasyon na pampahina habang sinasabayan din ito ni Manong Timyong ng pagdura-dura doon sa paligid para lalong mas epektibo ang kanyang ginawang orasyon at sa mga paglatag nito. Ilang sandali lamang, biglang bumulusok ng lipad ang mga malalaking ibon pababa sa lupa. Bulong nitong si Manong Timyong. Natamaan ko din kayo. At pagkatapos, mabilis na itong tumakbo papunta doon sa gilid ng palayan kung saan doon pabulusok ang 4 na mga malalaking ibon. At habang pababa ang mga ito ng lipad, unti-unting nagbago na din ang kanilang mga anyo. Nagbalik na ang 4 sa anyong mga aswang. Habang sina Buyong, Tata Aking at Roni, walang lingon-lingon ang mga ito. Habang nagtatakbuhan na, bilin kasi ni Buyong na huwag lumingon ang mga ito hanggang hindi pa nila narating ang sagingan na nasa gilid ng palayan. Sa kabilang banda naman, itong si Manong Timyong, rinig niya ang paglagabog ng pagbagsak ng mga aswang doon sa gilid ng putikan at palayan. Habang tumatakbo ang matanda at papalapit na ito doon sa 4 na mga aswang, nag-uusal na din ito ng mga dagdag na orasyon. Ilang sandali pa nang makalapit na itong si Manong Timyong, nagiging aso na naman ang 2 sa mga ito. At pagkatapos, mabilis nang umigpaw ang 2, papaatake na sa kanya. Kaya mabilis nang huminto sa pagtakbo ang albularyo. Ngumangasab at umaangil ang mga aso na lumundag papunta sa kanya. Dahil na din sa liwanag ng buwan, nakikita pa rin ng klaro ng matandang albularyo ang mga bunganga ng mga ito na mayroong matutulis na mga pangil. Agad na sinagpang itong si Manong Timyong ng isa. Agad na naiwasan naman ito ng matandang albularyo. Habang agad din na kinagat siya at pinagkakalmot ng isa pa. Lahat ng mga pag-atake ng mga malalaking asong iyon ay naiwasan ni Manong Timyong ang lahat ng mga ito. Napakabilis din kasi ang kilos ng matanda. At pagkatapos, hinagip niya agad ng mga tagpas ang 2 mga aso. Kamunti ka na niyang matamaan ang 2. Ngunit maliksi pa rin na nakakaiwas ang mga ito. Sinunggaban naman agad siya ng 2 pa. Inatake si Manong Timyong ng mga pagkalmot ng mga aswang. Ngunit agad niyang naihataw ang hawak na itak na tumama naman sa balikat nung papaatake sa ng aswang. Agad itong bumagsak sa lupa at namimilipit agad sa sobrang sakit. Rinig ng matanda ang malakas na angil nito na parang sobrang nasasaktan. Muli niyang itong tinaga habang nakabulagta pa sa lupa. Walang pakialam na itong si Manong Timyong kung mapatay man niya ang mga ito. Ngunit biglang may dumamba na sa kanyang likod. Kinubawa na siya ng isa pang aswang at pilit na inabot ng kagat ang kanyang liig. Mabuti at maagap na nakapag-usal ng mabilisang orasyon na pampahina itong si Manong Timyong at sinabayan pa niya ng orasyon na pamako. Malakas ang tama nito sa katawan ng aswang dahil nasa kanyang likuran lamang ito. Matapos ang kanyang ginawang orasyon, bago siya tuluyang makagat ng aswang, bumulagta na ito sa lupa. Namumuti ang mga mata at nangingisay na ito ng tuluyan. Mabilis na umikot itong si Manong Timyong dahil nasipat niya na umatake na sa kanya ang mga aswang. Agad siyang gumulong at inabot ng kanyang mga tagpas ang mga papasugod na mga aswang. Tinamaan niya sa paa ang isa sa mga ito, kaya agad itong napatalon papunta doon sa gilid ng palayan at napaangil ng napakalakas.
Namimilipit agad ito sa sobrang sakit. Hindi kasi ordinaryong itak ang hawak ngayon ng albularyo. Bago pa nakalayo ang dalawa sa mga ito, mabilis na naabot na ang mga ito ni Manong Timyong. Wika pa ng matanda. Ang lalakas ng mga loob ninyo para kalabanin ako. Pagsisihan ninyo itong gagawin ko ngayon sa inyo. Gamit ang puluhan ng itak nitong si Manong Timyong, pinatama niya ito sa batok ng isang aswang. Agad itong napaangil at napasubsob sa lupa, habang ang isa hinawakan na ito ni Manong Timyong. Ramdam na niya ang madulas nitong katawan at naamoy na niya ang kakaibang baho ng amoy nito. Kahit na nagpupumiglas ang aswang para makawala sa kanyang pagkakahawak, wala na itong magagawa pa. Walang ano-anong itinarak ni Manong Timyong ang hawak na itak sa katawan ng aswang. Agad itong napabuga ng dugo. Sabay ng pag-angil nito ng napakalakas at pagngasab, wikang muli nitong si Manong Timyong. Magtanda na kayo. Kapag patuloy kayong mamimisti sa lugar na ito, uubusin ko talaga kayong lahat. Umaangil na din at umaalulong ang mga kasamahang aswang nang napatay ni Manong Timyong. Umaaligid ito sa matanda. Ngunit wala ding magagawa ang mga ito. Takot na ang mga ito na lumapit kay Manong Timyong. Ilang sandali pa, itinapon ni Manong Timyong ang katawan ng aswang doon sa harapan ng mga kasamahan ng mga ito. Dalhin nyo na iyan at huwag na kayong magpapakita pa sa lugar na ito. Ngayon na nandirito ako, hindi ko na mapapayagan na manggugulo pa kayo sa lugar na ito at mamimiktima pa ng mga tao. Kayang-kaya ko kayong ubusin, mga demonyo. Hindi ako natatakot sa inyo. Hindi ako natatakot na patayin kayong lahat. Kita ng matanda na nagmamadali ang mga ito at binitbit ang bangkay ng kanilang kasama. Tumitig pa ang mga ito sa kanya at makalipas ang ilang mga segundo, mabilis nang umalis ang mga ito. Tumatakbo ang mga ito sa gilid ng palayan, papunta doon sa mga kakahuyan na nasa dulo ng palayan, hanggang sa maglaho na ang mga ito sa mga mata ni Manong Timyong. Ilang sandali, naglalakad na din ang matanda pabalik doon sa bahay nila ni Tata Aking. Sa isip ngayon nitong si Manong Timyong, sa kanyang ginawa doon sa mga aswang, mukhang magtatanda na ang mga ito. Ngunit para masigurado niya, bukas ng umaga, susuyurin nila ang kakahuyan para matiyak kung umalis na nga ba ang mga ito. Makalipas ang ilang mga minutong paglalakad, pagdating ni Manong Timyong doon sa bahay, nakita niyang nakatayo itong si Buyong sa tapat ng pintuan habang naghihintay ito sa kanya. Tanong agad ng kanyang anak, "Nasaan na ang mga aswang, Tatay Timyong?" "Napatay ko ang isa sa mga ito, Buyong. Umalis na at sa tingin ko, mukhang magtanda na ang mga iyon. Bukas na bukas din, subukan natin na hagilapin ang tirahan ng mga ito doon sa kakahuyan para tiyakin na umalis na nga ang kanilang buong angkan." Ilang sandali pa, tuluyan nang pumasok itong si Manong Timyong doon sa loob. Nandoon na din sa sala sina Tata Aking. Kinausap agad ang mga ito ni Manong Timyong at sinabi ang mga nagaganap doon sa palayan. Wika ni Manong Timyong, "Siguraduhin ko bukas, Aking, na mapalayas ko ang mga demonyong iyon para matiyak natin na matatahimik na ang lugar na ito." Kinabukasan, matapos na makapag-agahan ang mga ito, papaalis na doon sa bahay sina Manong Timyong. Kasama niya ang anak na si Buyong at itong si Tata Aking mismo.
may dala ang mga ito na mga itak at mga sibat na kawayan. Hindi pa rin pwedeng magiging kampante. Binaybay na ng tatlo ang gilid ng palayan papunta doon sa kakahuyan. Malamig pa ang ihip ng hangin dahil kalagitnaan pa ng umaga at mas lalong malamig ang hangin doon sa kakahuyan. Nagkarga na sina Buyong at Manong Timyong ng mga harang at bakod. Pumasok na sila doon sa kaloob-looban ng kakahuyan. May mga ginagawang orasyon na din itong si Manong Timyong para mapalawak ang kanyang kakayahan. Kailangan na maramdaman nila agad kung may mga aswang man sa buong kapaligiran. Sa kanyang ginawa, may mga naramdaman na siyang mga umaaligid na mga engkanto. Hinayaan lamang ni Manong Timyong ang mga ito dahil doon sa isla ng Mahanay kung saan sila nanggagaling, ganon na ganon din ang kanilang mga kagubatan. Pinamumugaran ng iba't ibang mga uri ng mga engkanto at lamang lupa. Wala namang intensyon na masama ang mga ito sa kanila hanggang hindi nabulabog ang kanilang mga tirahan. Nagpapatuloy sa paglilibot ang grupo nila ni Manong Timyong hanggang sa makalipas pa ang ilang mga oras. Tanghali nang may maramdaman na itong si Manong Timyong. Kakaibang mga puwersa at alam niyang hindi galing ang mga ito doon sa mga engkanto at lamang lupa. Galing ang mga ito sa mga aswang. Kaya wika nito sa anak na si Buyong. Buyong, naramdaman mo na ba ang mga aswang sa paligid? Oo, Tatay Timyong. At sa tingin ko, malapit na tayo sa kanilang kinaroroonan. Tama ka, anak. Tara na, puntahan natin ang unahan. Mukhang nandoon ang kanilang kinaroroonan. Makalipas ang ilang mga sandali, muling naglalakad na ang mga ito. At sa mga pagkakataon na ito, hinugot na nila ang kanilang mga dalang mga itak. Bitbit nitong si Tata Aking ang isang itak kahit na nakaramdam ito ng kaba. Nakahanda pa rin ito sa anumang mangyayaring bakbakan kung sakali. Makalipas ang ilang mga minuto, paglabas nila doon sa mga kakahuyan, bumungad sa kanila ang 6 na mga katao na nagkukumpulan habang parang nagtatabon na ang mga ito doon sa parang isang hukay na kanilang ginawa. At nakita din nila na may mga malalaking supot ang nasa gilid ng mga ito. Sa tingin nila, mukhang mga kagamitan ang mga ito ng mga aswang. Habang doon naman sa kabilang bahagi, malapit sa may batuhan, mayroong 2 kubo na nakatayo doon. Sabay na lumingon ang mga nakikita nilang mga katao. Ilang sandali pa, nakita nilang naglalakad na ang 2 matatanda papalapit sa kanilang kinaroroonan. Wika nitong si Manong Timyong sa kanyang mga kasama. Humanda na kayo. Mga aswang ang mga ito. At sa tingin ko, ang ginawa nilang hukay, maaaring libingan iyan sa napatay kong aswang kagabi. Buyong, huwag kang lalayo kay Aking. Kung magkabakbakan man, para mabilis na matulungan mo siya kung kinakailangan. Matiim na tinitigan ni Manong Timyong ang 2 papalapit habang nag-uusal na ng mga dagdag na orasyon. Harang kung sakaling may gagawin ng mga sabulag o pamakong orasyon ang mga aswang. Habang papalapit, may naamoy na ang grupo nila na kakaibang baho at alam nilang galing ito doon sa 2 matatandang papalapit sa kanila. Kumikintab na din ang mga balat ng mga aswang na indikasyon sa mga ipinahid nilang mga langis sa buong katawan. Nang makalapit na ang 2, walang kakurap-kurap na nakatitig pa rin ito kay Manong Timyong. Ilang sandali, wika ng isang matandang aswang. Matagal na kaming naninirahan sa lugar na ito, albularyo.
Ngayon pa lamang nangyayari ito sa amin. Hindi namin inaasahan na may darating na albularyo na isang dayo na kayang pumatay ng isa man sa amin. Napakasakit. Walang katumbas na sakit. Gayon pa man, tanggap namin ang mga pangyayaring ito. At ang isa pang hindi namin inaasahan ay ang pagpunta ninyo dito sa aming teritoryo. Ang totoo, albularyo, binabalak na sana namin na umalis na lamang sa lugar na ito. Ngunit hito, dumating ka. Parang muling napukaw ang sakit na aming nararamdaman. Pagkatapos ng pagkawikang iyon, nakita nilang biglang namula ang mga mata ng mga aswang. Tao pa ang mga ito. Ngunit sa kanilang harapan, kitang-kita nila ang unti-unting pagbabago ng anyo ng mga ito, ang pagtubo ng mga balahibo sa kanilang mga katawan, ang paglalabasan ng pangil sa kanilang mga bibig, at ang paglalabasan ng mga mahabang mga kuko sa kanilang mga kamay at mga paa na sobrang naninilaw. Nagpakawala na rin ng mahihinang pag-angil ang mga ito habang titig ng titig sa kanila. Itong si Tata Aking, napapaatras ito at napapamura. Kinakabahan na ang kapatid nitong si Manang Timyong. Samantalang nandilat din ang mga mata nitong si Boyong dahil sa kanilang nakita. Hinugot agad ang nakasuksok na itak sa kayang biwang. Wika din agad itong si Manang Timyong doon sa mga aswang. Wag. Nakikiusap ako. Wag ninyo kaming pilitin na patayin kayo. Ngunit parang walang narinig ang mga ito. Ang apat na nandoon sa unahan, biglang lumundag ang mga ito at nagiging mga malalaking aso at papasugod na ngayon sa kanila. Bulong na wika nitong si Manang Timyong. Mag-iingat kayo, Aking, Boyong. Talagang pinipilit ako ng mga ito. Agad na hinugot ni Manang Timyong ang kanyang matalas na itak na gawa sa tanso at agad na humakbang papasalubong doon sa mga aswang. Lumundag agad ang dalawang malaking aso papunta kina Tata Aking at Boyong. Samantalang ang apat sa mga ito, si Manong Timyong ang punteriya. Umaangil ang mga ito at nagpakawala agad ng mga pagkalmot doon sa matandang albularyo. Agad na umikot ang matanda para maiwasan ang pagsakmal ng isa at agad na tinaga niya ito na tinamaan naman sa may batok. Napakabilis na kasi ngayon ang kilos ni Manang Timyong na bago pa makahuma at makaiwas ang mga aswang, tinatamaan na ito. Agad na napapaangil ito at bumagsak sa lalim ng tama nito. Agad itong nangingisay at parang nasusunog ang buo nitong katawan. Isa na naman ang bumagsak nang mahagip ito sa may liig ni Manong Timyong ng mga pagtagpas. Tulad doon sa isa, agad itong natumba at namimilipit sa sakit na naramdaman. Sumirit din agad ang dugo galing sa sugat nito sa may liig. Agaran na namatay ang dalawa sa mga aswang. Samantalang napatay na din agad nila ni Tata Aking at Boyong ang isa doon sa dalawang umaatake sa kanila. May ginawang usal din kasi itong si Boyong na nagiging dahilan para mahuli niya agad ang mga ito. Ngunit nakalmot naman itong si Tata Aking sa may dibdib doon sa isa. Mabuti na lamang at hindi ito sa liig tinamaan. Agad na napapatras itong si Tata Aking at sinalat ang kanyang sugat at napapamura muli ito. Kaya wika nitong si Boyong. Tata Aking, ako na ang bahala sa isang iyan. Agad na dinaluhong na ni Boyong ang isang binatang aswang at pinagtataga na ito ng sunod-sunod.
Narinig pa nga nila ang pag-angil ng aswang habang pilit na iniiwasan ang ginawang pag-atake nitong si Boyong. Napatay din ni Manong Timyong ang isa pa doon sa dalawang matandang aswang. Nataga niya ito sa may ulo. Wika pa nga nitong si Manong Timyong, "Pinagbigyan ko na kayo kanina at binalaan. Talagang ayaw ninyong sumunod. Ngayon, mas nakakabuting ubusin ko na ang lahi ninyo." Ang natitirang aswang, ang matandang aswang, napakatapang pa rin ito na umatake doon kay Manong Timyong. Kahit na nag-iisa na lamang ito, galit na galit ito ngayon dahil sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Hanggang sa napuruhan na din ito ni Manong Timyong. Tinamaan niya ito sa dibdib. Naitarak ng matandang albularyo ang hawak na itak na gawa sa tanso doon sa dibdib ng matandang aswang na nagiging dahilan para mapabulwak ito ng dugo at unti-unting napapaluhod sa lupa habang umangasab at may dugong lumabas at bumulwak galing sa bibig ng matandang aswang. Wikang muli ng albularyo, "Pasensya ka na. Makakasama mo na sa impyerno ang mga kasamahan mo." Ilang sandali pa nang hugutin na ng matandang albularyo ang nakatarak na itak doon sa dibdib ng aswang. Tuluyan na itong napaigik at natumba at nawalan na ito ng buhay. Napatay na din ni Boyong ang kahuli-huliyang aswang doon sa likuran. Wika agad itong si Boyong, "Tatay Timyong, nasugatan si Tata Aking. Kailangan natin na magamot agad ito." Sagot naman ng matanda, "Gamutin mo muna, Boyong. Susunugin ko lamang ang mga bangkay ng mga ito at ang kanilang mga kubo para tuluyan ng mabura ang mga demonyong ito dito sa mundong ibabaw." Makalipas ang ilang mga minuto, nagliyab na ang dalawang mga kubo pati ang mga katawan ng mga aswang. Agad na nagliyab ang mga ito at sa loob lamang ng ilang sandali, nagiging abo na ang kanilang mga katawan. Tumalikod na sina Manong Timyong. Wika nitong si Tata Aking, "Sa pagkamatay ng mga ito, Timyong, nakakatiyak akong mapayapa na ang buong baryo. At salamat sa pagdating ninyo. Dahil sa inyo, natapos na din ang kasamaan ng mga ito at ang kaguluhan sa barangay namin. Nakakatiyak akong wala nang kakatakutan pa ang mga tao doon sa baryo." Sagot naman agad nitong si Manong Timyong habang isinuksok ang kanyang itak, "Huwag mo nang isipin ang mga bagay na iyon, Aking. Kailangan kong gampanan ang aming tungkulin. Doon sa ating isla sa Mahanay, maraming mga aswang din ang aking napapatay. Hanggang dito, kapag may mga kampon pa rin ng kadiliman ang magpapakita at magpapakita ng banta sa kaligtasan ng mga tao, hindi ako magdadalawang isip na patayin ang mga ito." Nagpapatuloy na sa paglalakad ang tatlo. Pabalik na ang mga ito doon sa kanilang baryo, doon sa malawak na palayan. May ngiti na sa mga labi nitong si Tata Aking. Kahit na may sugat ito, hindi na ito inaalintana pa ng matanda. Ang mahalaga ngayon, wala na silang katatakutan pa dito sa kanilang baryo.